In fact, nagkaroon tayo ng 14 hearings para kalampagin ang DOH at DBM. Masaya tayo dahil nakapaglabas na po ng 27 billion para sa pagbayad ng HEA. Salamat po sa DBM, salamat po sa DOH. Ngunit, nainganyo po ang mga health workers na mag-appeal, nagpasa sila ng mga appeals nila dahil nainganyo sila. Uy, nababayaran naman pala kami sa aming sakripisyo. So maraming pahabol, so ibig sabihin may appeals po at may deadline naman po na sinet ang ating DBM at ang ating DOH. At nakikiusap po muli ako sa inyo dahil may mga appeals pa, kaya patuloy po ang panawagan ko sa DOH, sa DBM na mabayaran po ito dahil services rendered na po ito, pinagpawisan at pinaghirapan po ito ng ating health workers. Hindi naman po ito na basta-basta lang na kinlame, parang pinaghirapan. And of course, it should be validated by the DBM and DOH. This Congress, we will also prioritize the provisions of equitable benefits for all healthcare workers. As one of the authors and co-sponsors, we thank Senator J.B. Ejercito for sponsoring the Magna Carta of Barangay Health Workers last Congress. We will continue to advocate the passage of this bill to upgrade the compensation of our BHWs who are our partners at the local level in implementing our health programs. Sila po yung naglalakad, init, ulan, nagsiservisyo po yan at napakaliit po ng sahod o sweldo o allowances lang po ang natatanggap ng ating mga health worker. BHW, I mean. We also thank Senator Pia Cayetano, who was the sponsor of the health budget, for being our partner in pushing for much-needed funding for health interventions in the past years. Last Congress, we were also faced with a deplorable transfer of PhilHealth funds to the National Treasury. Sumunod na ang zero budget subsidy ng ahensya para sa taong ito. At in fact, hindi po ako sang-ayon na i-zero po ang budget ng PhilHealth at hindi po ako pumirma sa BICAM report. Dahil para sa akin, kung ano po yung pondo ng PhilHealth ay para sa health yan. Klarong-klaro naman po, PhilHealth, health ng Pilipino. Kaya naman ako, patuloy po ang hearing natin dito sa PhilHealth. Ang pondo ng PhilHealth nga po ay mabalik, no? Kung hindi man katulad sa mga nakaraang taon, ay napakahalaga po para sa akin. At paalala ko lang sa ating PhilHealth, ang PhilHealth po ay hindi negosyo yan. Insurance niya na meron tayong masasandalan tuwing tayo ay nagkakasakit at hindi po dapat matakot ang ating mga kababayan na magpa-hospital dahil assured sila na meron silang makukuha na benepisyo po sa PhilHealth. Nagbunga naman po ang ating pangungulit sa PhilHealth as they were able to act on some reforms. At sana po hindi na po maulit ito, no? Salamat sa ating Supreme Court na nag-issue sila ng TRO bagamat yung inyong isinole sa National Treasury, winalis ng National Treasury na PhilHealth funds na 89.9 billion ay yung 60 talagang na-turnover na, ang 29.9 billion lang po ang natira. Kaya paalala ko parati, paulit-ulit ko itong pinaalala sa inyo, wala pong excess ang PhilHealth kung ginamit nyo po ito. Lahat, nung umpisa pa lang ng taon, ginamit nyo na sa mga pasyente. At hindi po ako naniniwala na merong magiging excess ang PhilHealth. Kung talagang pinalawak nyo ang inyong benepisyo at ginamit nyo po lalong-lalo na sa mga mahirap nating kababayang Pilipino na nangangailangan po ng tulong. At laking tulong po itong PhilHealth dito sa ninanais ng Department of Health at ng PhilHealth na zero balance billing. The more po ang inyong counterpart ng PhilHealth, the more po nabababa ang out of pocket expenditures ng ating mga kababayan at hindi sila matakot na magpa-hospital. Ilang buhay po ang masisave dyan kung gamitin po ng PhilHealth sa tama ang kanilang pondo. Anyway, during about 7 hearings po sa Senado about PhilHealth, kasama na po dito yung 14 ng about health emergency allowance. Nagbunga naman po ang ating pangungulit sa PhilHealth as they were able to act on some reforms. Nagpapasalamat tayo sa mga bagong benefit packages para sa dental services,
optometric services, emergency patient benefit package, at pati na rin sa pagtaas ng case rates at improvement sa benefit packages para sa most common diseases tulad ng heart diseases. We were successfully advocated for the repeal of outdated, illogical, and anti-poor regulations. Tulad na lang po ng single period of confinement policy na 2013 pa. Tayo pang nakapansin dito sa Senado. Ano po ito para maintindihan ng mga kababayan natin? Pag nagkasakit ka ng pneumonia, bawal kang i-cover muli ng PhilHealth sa pangalawang pagkakataon within 90 days. Tinanggal na po ito ng PhilHealth. Yung 45 days policy nila na pagdating ng 46 days, hindi sasagutin ng PhilHealth, tinanggal na po ito. Ito po yung mga ibang polisiya ninyo na marami pang dapat kayong i-review po sa PhilHealth. Poor Filipino patients can greatly benefit from these reforms. Ang paalala ko lang sana sa PhilHealth, na kung ginawa nyo po ito, hindi Disyembre ng 2024, kung ginawa nyo ito ng Enero, wala sana kayong sobrang pondo na wawalisin ng National Treasury at ilang buhay po ang masisave na naman po ng pondong ito dahil pera po ito ng taong bayan. Para naman po sa, pero dapat alam po ng ating mga kababayan, last hearing, we found out that about the low utilization rate of the Consulta program. Dapat po paigtingin niyo po ang inyong information campaign. Only 27.8 million Filipinos are registered with the program. PhilHealth must boost public awareness. With this, we reiterate our suggestion to provide members with simple yet durable and easily accessible PhilHealth cards. Kaya po ako nag-file rin po ako ng bill, Senate Bill 170 mandating PhilHealth to issue health cards. Pwede niyong i-tie up with the national ID system or issue yung cheaper ones lang po na ID card na meron silang ipapakita na hindi sila matatakot na pag nagkasakit sila, ipapakita natin to sa hospital, sa mga DOH hospital o sa private hospitals na miyembro po kami ng PhilHealth at ito po ang mga benepisyo na pwede naming ma-avail. At sana hindi na po mangyari yung namatay sa Cebu na mag-ina na ayaw magpo-hospital dahil takot sa pagpapa-hospital. Meron dyan sa Cavite rin po, ayaw magpo-hospital na namatay po sa sidewalk po. Kawawa naman yung mga kababayan natin na hindi po alam na meron naman silang matatanggap mula sa gobyerno, including the zero balance billing po ng mga DOH hospital. Tandaan natin sa mga kababayan natin, lahat po ng Pilipino ay miyembro po ng PhilHealth. Ang kulang lang po yung information drive at merong pruweba na ipakita yung mga kababayan natin na miyembro sila at meron silang ma-avail na mga benepisyo. At yan po ang gusto nating malaman ngayong araw nito, ilan na hubang na-distribute ninyo. Patuloy din po ang panawagan natin na mag-develop pa ng mga benefit packages na kailangan ng mga Pilipino tulad ng packages specifically para sa mga senior citizens since sila naman po ang pinaka-vulnerable sa mga sakit. Alam naman natin ang hirap na kinakaharap ng mga lolo't lola, mahal pa po ang gamot at may mga maintenance pa sila. That is why we also co-authored Republic Act 11916 to increase the social pension for indigent senior citizens from 500 to 1,000. Kaya lang po marami pang reklamo ngayon na hindi pa nila natatanggap ang kanilang SOCPEN, no? May mga waitlisted pa po. Yun yung gusto nating tanongin. Nandito rin po si Doktora sana Mary Jean Loreche at ang DSWD. Sila naman po nag-i-implement po nito. Patuloy natin ang panawagan natin na mabigyan rin ng pension ang 400 to 600 qualified senior citizens na nasa waitlist. We also co-authored and co-sponsored Republic Act 1198082 to provide cash gift for senior citizens reaching 80, 85, 90, 95. The committee will also prioritize Senate Bill 411, which I filed for the establishment of a senior citizens hospitals that will serve as the National Specialty Center for Geriatric Health. I am still hopeful that the Supreme Court will finally decide to have the budget transferred to be returned to PhilHealth. Ito po yung natitirang 30 billion. Next year, the proposed subsidy for PhilHealth is 53.3 billion. Is this enough considering the several programs being introduced? Is this reflective of the mandated earmarking under our sin tax laws? According to the Philippine Statistics Authority, households out-of-pocket expenditure increased for health
increased by 11.8% in 2024. That is why we fully support the pronouncement of President Marcos Jr. in his SONA that the government will faithfully implement the zero balance billing in public hospitals. We hope this could be fully implemented for the benefit of patients, lalong-lalo na po yung mga mahirap nating kababayan na takot magpa-hospital. I fully support the zero balance billing policy. That has been my dream ever since, na wala pong babayaran ang mga pasyente. Matagal ko na pong pinangarap ang no balance billing. Mithiin at panaginip natin yan noon pa. Papasalamat tayo kay Pangulong Marcos. Sana po'y tuloy-tuloy na ito. At papakinggan po natin ang DOH ngayong araw na ito kung ano ho ba itong no balance billing. Kasama ba lahat o sa charity ward lang ng DOH? Kasama ba sa mga provincial hospitals at sa mga private hospitals? Dahil until now, marami pa rin humihingi ng tulong sa kanilang pagpapa-hospital at hindi po makabayad sa kanilang pagpapa-hospital. To the DOH, to what extent ang implementation ng zero balance billing? Dapat alam ng mga tao saan sila pupunta. Lahat ba ng rooms sa hospital covered? Paano kung puno na ang basic o charity ward? Halimbawa, sa Philippine Heart Center, bakit ang dami pa rin po nanghihingi ng tulong sa aming mga opisina? Pwede ba sila dapat na makover sa zero balance billing? Yun po ang tatanungin natin. Tatanungin natin ang ating Department of Health ukol dito. At ano ho bang kakaibahan, pinagkaiba ng zero balance billing at ng no co-payment under the Universal Healthcare? To PhilHealth, taasan niyo po ang inyong counterpart. Sabi ko nga, kung ginamit niyo po ang inyong pondo at hindi na ibalik sa National Treasury, marami sanang pasyenteng zero balance billing ngayon. Makakatulong sana ito sa implementation ng UHC. Makakatulong pa ito para mabawasan po ang pila sa mga malasakit centers, which is a one-stop shop to give convenient access to medical assistance provided by DOH, DSWD, PCSO, and PhilHealth. To date, more than 17 million patients were catered by malasakit centers. Kung taasan nyo ang coverage ninyo, ang counterpart ng PhilHealth, mas mababawasan po ang pumipila sa malasakit centers, mas mababawasan po ang kalbaryo ng ating mga kababayan na makalabas sa ospital tuwing sila po yung na-admit at hindi sila matakot magpa-hospital. Since not all is covered by the zero balance billing policy, we also want to emphasize the need for the medical assistance program to be available in public hospitals, especially in DOH hospitals. I want to particularly raise the situation in the National Center for Mental Health. Dati po maraming pumipila talaga doon at inaasahan nila. Napakahalaga nito, mental health issues. Napakahalaga po nito at umaasa sila sa gamot. Dati patients can avail medicines good for 3 months. Ngayon po 1 buwan na lang po dahil sa kakulangan ng pondo. And I heard deficit daw sila. Dapat po matutukan rin po ito ng ating DOH. Given all these issues confronting our healthcare system, Mr. President, I just want to underscore the need for our health officials. I mean, ako pala, Mr. Chairman. I just want to underscore the need for our health officials to focus on their duties. May kaliwat kanang balita na may politika po sa loob ng health. Pero ang pakiusap ko lang po sa inyo, alam ko dyan sa loob may politika at dynamics, huwag niyo pong isakripisyo ang serbisyo sa ating mga kababayan dahil ilang buhay po ang masasakripisyo dito kung ilang pasyente po ang hindi matutulungan. Yan po ang aking patuloy na tututukan at patuloy po akong magsasalita kung kakailanganin po. Kaya pakiusap ko lang po sa ating mga health officials, tutukan po ang ating mga pasyente. At nakikita ko naman, very active naman po lately ang ating mga health officials sa pagbisita sa ating mga hospital. This 20th Congress, we aim to continue to pass legislation that will address the weaknesses and gaps of our healthcare system. Patuloy nating tututukan at ipaglaban
ang pangangalaga sa kalusugan ng kapwa Pilipino dahil naniniwala po ako na ang kalusugan ay katumbas ng buhay ng bawat Pilipino. Tuloy po ang ating trabaho and I look forward